Ka-Express, good news. Si Kai Sotto matapos ang matinding ACL injury ay patuloy na gumaganda ang kanyang kondisyon at magiging kompleto na muli ang kanyang laro. Ayon sa mga ulat, unti-unti na niyang natatanggal ang kanyang mga kahinaan mula sa mobility, strength hanggang sa shooting consistency. Kaya marami ang naniniwala na next year, siguradong pag-aagawan siya ng mga NBA teams, lalo na kung mag-dominate siya sa gilas laban sa mga heavyweights gaya ng New Zealand at Australia. Pero hindi lang yan ang pag-uusapan natin. Alamin din natin ang kwento ni Bronny James na umamin mismo kung gaano siya kinabahan sa kanyang first NBA game. Isang honest moment na nagpapakita kung gaano kahirap ang transition sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. At breaking news mula sa mundo ng boxing, pumanaw na ang dating world champion na si Ricky the Hitman Hatton ilang buwan matapos inanunsyo ang kanyang pagbabalik. Kasabay nito, binalikan din ng mga fans ang isa sa pinaka-historic fights niya laban kay Manny Pacquiao. Ka-Express, tatlong malalaking kwento. Simulan na natin kay Kai Sotto. Ka-Express, usap-usapan ngayon sa basketball community na next year ay siguradong pag-aagawan si Kai ng mga NBA teams at hindi ito basta haka-haka lamang. Meron tayong sapat na basihan mula sa kanyang rehabilitation progress at sa pagbuo ng kanyang all-around game. Unang punto, ang kanyang rehab mula sa kanyang ACL injury ay itinuturing na matagumpay. Recent updates confirm na nakabalik na siya on-court activities, na nakapag non-contact training na siya, at unti-unting nagbabalik ang kanyang mobility at explosiveness. Para sa isang 7'3" big man, critical ito dahil karamihan ng malalaking players ay nahihirapan sa recovery kapag may ACL issues. Pero kay Kai, positive ang signs at mabilis ang adjustment, senyales ng kanyang dedikasyon at disiplina. Pangalawa, hindi lamang basta gumaling si Kai, tinabaho niya lahat ng kanyang mga kahinaan. Ayon sa mga insiders, nakatutok siya sa kanyang strength training, mas pina-improve ang kanyang footwork, at lalo pang pinaganda ang kanyang shooting stroke. Kung dati ay tinitingnan lang siya bilang rim protector at lob target, ngayon ay nakikita na siyang may kakayahang maging stretch 5. Alam natin na sa modern NBA, prized possession ang isang big man na kayang mag-space ng floor at depensahan ng paint. At pangatlo, ang international exposure niya ay malaking factor. Hindi lang siya confined sa isang liga, nakatikim na siya ng laro sa NBA G League Ignite, NBL Australia at Japan B-League. Plus, siya pa ang cornerstone ng Gilas Pilipinas. Sa edad na 22, mas marami na siyang nakasagupa na NBA caliber competition kumpara sa ibang prospects. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming scouts are keeping tabs on him closely. Pang-apat, timing is everything. Kung magpakitang gilas si Kai kontra New Zealand at Australia sa darating na FIBA Asia Cup, siguradong tataas ang kanyang stock. Remember, scouts at general managers laging nakabantay sa mga international tournaments para maghanap ng undervalued prospects. Imagine Kai dominating the boards, swatting shots at hitting timely jumpers against Oceania powerhouses, automatic na makaka-turn heads iyon sa NBA. Pero realistic din tayo, ang mga hamon ay nandyan pa rin. Una, consistency. Kailangan niyang maipakita na kaya niyang mag-deliver game after game, hindi lang sa highlights. Pangalawa, ang physicality. Mas malakas at mas mabibigat ang kalaban sa NBA, kaya kailangang patuloy niyang palakasin ang kanyang katawan. Pangatlo, ang mental side. Handling pressure, adapting to system roles, at pagiging ready kahit limited minutes. Ka-Express, kung ipagpatuloy ni Kai ang trajectory na ito, hindi malayo na sa 2026, may NBA teams na tatangkang magbigay sa kanya ng kontrata. His unique size, improved skill set, at international experience make him too valuable to ignore. Kaya nga hindi lang ito pangarap, ito ay posibleng realidad. Next year, Kai Sotto could very well be the Filipino name on every NBA scouts list. Ka-Express, mula kay Kai, punta naman tayo sa isang kwento sa NBA. Bronny James, anak ng NBA legend na si LeBron James. Sa kanyang interview, inamin mismo ni Bronny na grabe ang kanyang kaba sa kanyang unang NBA game. Para sa isang baguhan, normal ito, pero para kay Bronny, mas mabigat ang pressure dahil sa pangalan na dala niya. Kwento pa niya, nung unang beses siyang pumasok sa court suot ang NBA jersey, ramdam niya ang kakaibang energy at expectation ng crowd. Kahit na matagal na siyang exposed sa spotlight dahil sa kanyang ama, ibang level raw talaga kapag ikaw na mismo ang naglalaro sa pinakamalaking basketball stage sa mundo. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga young prospects tulad ni Kai? Dalawa ang takeaway. Una, kahit sino,
Kahit anak pa ng GOAT candidate na si LeBron James, dumadaan sa adjustment period pagpasok sa NBA. Hindi sapat ang pangalan o hype, kailangan ang mental toughness. Pangalawa, mahalaga ang exposure. Habang mas maaga kang nakakasali sa high-pressure situations tulad ng Summer League, international tournaments o pro leagues, mas napapanday ang iyong mindset at confidence. Kung ikukumpara, malaking advantage ni Kai ang kanyang international stints with Gilas. Habang si Bronny ay aminado kabado sa debut, si Kai naman ay ilang ulit nang nasabak sa FIBA at professional games na may international spotlight. Kung kaya niyang ipakita na composed at ready siya sa lahat ng sitwasyon, mas lalo siyang tatangkilikin ng mga NBA scouts. Ka-Express, ang honesty ni Bronny ay reminder lang, talent is important, pero mental readiness is what makes or breaks an NBA career. Ka-Express, isa namang malungkot na balita mula sa mundo ng boxing. Pumanaw na ang British boxing legend na si Ricky the Hitman Hatton sa edad na 46. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot hindi lamang sa United Kingdom, kundi sa buong boxing community. Si Ricky Hatton ay isa sa pinakasikat na boxers noong mid-2000s. Kilala siya sa kanyang aggressive fighting style at never say die attitude. Nagkaroon siya ng epic battles laban kina Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Pero sa mga Pinoy fans, ang pinakapumatak ay ang kanilang laban ng 2009 sa Las Vegas, kung saan pinatumba siya ni Manny Pacquiao sa loob lamang ng 2 rounds gamit ang isang napakakinis na left hook. Yung eksenang yon ay isa sa mga highlight ng karera ni Manny at sabay na rin naging turning point sa karera ni Hatton. Pagkatapos ng knockout loss na yon, aminado siyang matinding dagok, hindi lang physically kundi pati emotionally. Gayunpaman, nananatiling mahalaga ang kanyang legacy, isang fighter na hindi umatras sa hamon at nagbigay ng exciting fights para sa mga boxing fans. Ngayong pumano na siya, muling naalala ng mga fans kung gaano kalaki ang kanyang ambag sa sports. Marami ring mga lumang clips ng laban niya kay Manny Pacquiao ang muling nag-trending. Tanda na ang kanyang pangalan ay forever na nakaukit sa kasaysayan ng boxing. Ka-Express, hindi natin makakalimutan ang moment na yon. Manny Pacquiao at Ricky Hatton, isang laban na nagpatunay sa lakas ng Pinoy boxing. Rest in peace, Ricky the Hitman Hatton. At Ka-Express, balik tayo kay Kai. Malinaw na lahat ng senyales ay nagtuturo na magiging malaking pangalan si Kai sa NBA. At kung may papakita niya ang kanyang dominance laban sa malalakas na teams gaya ng New Zealand at Australia sa darating na FIBA Asia Cup, walang duda na maraming NBA teams ang mag-aagawan para makuha ang kanyang serbisyo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.